In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat, sa mampanig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapo ng yerba buena, ng ruda at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyo kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinasabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong iyan, pati kamay kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyo igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Galacia at sa paggunita kay Santa Edovigis na manata sa Diyos at paggunita kay Santa Margarita Maria Aloki, isang dalaga. Ang mabuting balita ngayon mula kay San Lucas ay isang matalim na pagpuna ni Jesus sa mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Ang kanilang pagkukunwari at pagtuon sa mga panlabas na alituntunin ay isiniwalat, bagamat maingat sila sa pagbibigay ng ikapo. Nagkaligtaan nila ang mas mahalagang bahagi ng batas, ang katarungan at pag-ibig sa Diyos. Ito'y paalaala na ang pananampalataya ay hindi lamang nakabatay sa pagsunod sa mga panlabas na ritual o batas, kundi sa pamumuhay na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Sa panahon ngayon, marami ang maaring magpakitang tao sa kanilang pagiging relihiyoso. Maaring maging aktibo sa simbahan o sa mga gawain ng komunidad. Ngunit kung ang katarungan, awa, at tunay na pagmamahal sa Diyos ay nawawala sa kanilang puso, ito ay tulad ng sinabi ni Jesus na parang mga libingang walang tanda. Tinatawag tayo na suriin ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Tayo ba ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa ating kapwa? O masyado tayong nakatuon sa panlabas na anyo ng ating pananampalataya? Paggunita kay San Edovigis at Santa Margarita Maria Aloki, Alacoque. Si Santa Edovigis, nakilala sa kanyang pamumuhay ng pananampalataya at paglilingkod sa mahirap,
ay nagbibigay halimbawa sa atin ng isang taong hindi lamang nagtuon ng mga ritual, kundi naglingkod ng may puso para sa mga nangangailangan. Gayon din si Santa Margarita Maria Alacoque, na naging instrumento ng pagpapahayag ng debosyon sa mahal na puso ni Jesus, ay nagpapaalala sa atin ng lubos na pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan. Sa ating panahon ngayon, ang mga halimbawa ito ay nagiging mas mahalaga sa kabila ng mga material na bagay o katayuan. Tinatawag tayo na sundin ang mga yapak ng mga banal sa pamamagitan ng pagbibigay ng hustisya, awa at pagtulong sa kapwa ng may tunay na pagmamahal sa Diyos. Maging mabuti sana tayong halimbawa ng pananampalataya na hindi lamang sa salita o sa ritual, kundi sa mga gawaing nagpapakita ng tunay na katarungan at pagkakawanggawa sa ating kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na pinahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!